Mga kapigis, alam niyo ba na ang mga panganib ng eksportasyon ng frozen meat na mababa ang kalidad? Ang frozen meat eksportasyon ay malaking tulong sa food security at ekonomiya natin. Pero kapag ang ini-export na karne ay galing sa hindi magandang klase o hindi dumaan sa tamang proseso, malaki ang panganib nito sa kalusugan ng publiko. Ito ang mga posibleng panganib kapag mababa ang kalidad ng karne. Una, kontaminasyon ng bakterya at parasites. Kung ang karne ay galing sa hayop na may sakit, hindi malinis ang katayan o nasira ang cold chain habang dinadala. Madaling dumami ang mapanganib na mikrobyo. Pangalawa, chemical at drug residues. Ang mga hayop na tinuturukan ng bawal na antibiotics, growth hormones o hindi nasunod ang withdrawal period bago kinatay ay nag-iiwan ng chemical sa karne. Pangatlo, pag nasira ang cold chain, ang frozen meat dapat ay manatiling 18 degrees Celsius pababa mula katayan hanggang sa misa. Pang-apat, maling labeling at meat fraud. May mga kaso na ang karne ay expired na, pero nire-relabel o hinahaluan ng mas murang karne mula sa ibang hayop. So paano maging ligtas? Una, tingnan ang label. Dapat may NMIS seal, country of origin, expiration date, at inspection number. Pangalawa, suriin ang packaging, walang yupi, butas o ice crystal na sinyalis ng tau refreeze. Pangatlo, bilhin sa mapagkakatiwalaang supermarket at accredited meat shop lang. Iwas sa bagsak presyo na kahina-hinala. Pang-apat, lutuin ng maayos. Internal temperature ng karne dapat umaabot ng 70 degrees Celsius para mamatay ang mikrobyo. Ang murang karne ay pwedeng magmahal sa hospital bills. Importante na mahigpit ang inspeksyon ng Bureau of Animal Industry at NMIS sa mga pumapasok na frozen para protektado ang kalusugan ng bawat Pilipino. Kaya ikaw, sulit ba talaga ang makatipid ng 50 pesos kada kilo ng frozen meat kung ang kapalit ay hospital bill at ilang araw na hindi makapasok sa trabaho? So be wise mga kapigis, lalo na't may mga alaga kayong baboy. Iwas na rin sa ESF dahil itong ESF na to hindi natin makikita at lalong hindi natin alam kung kailan aatake at hindi mamatay-matay talaga itong ESF. So hanggang sa muli, happy farming!